Magandang araw mga kapuso, araw ng Martes, January 2, episode 37 na tayo ng Stolen Life. Humihingi nga ng tawad itong si Joyce sa mga nasabi niya kay bro niya. Dahil nga sinabi lang namang daw niya yung katotohanan. Sabi naman ni Fake Para, okay lang bro, totoo naman talaga yung mga sinabi mo. At least nalaman ko na hindi pala sinasaktan ni Para si Cheska. At least masaya na rin ako para sa pamilya ko. Ang kinalulungkot ko lang, bakit to nangyayari sa akin? Dapat ako ang kasama ng pamilya ko. Sabi naman ni Joyce, hindi ko masasagot ang mga katanungan na yan bro. Samantala ito namang si Fake Lucy, sinesermonan na naman yung nanay niya. Nay, di ba naman sabi ko sa inyo, wag na kayong pupunta at wag na kayong magpapakita sa akin. Pabayaan nyo na ako. Hintayin nyo na ako mismo yung magte-text sa inyo para tumawag sa inyo. Wag na kayong tatawag sa akin. At higit sa lahat, wag kayong magdadrama. Dahil lalo sila makakahalata. Hindi ba nga nagtanong nga si Darius, bakit niyo ako tinawag na anak? Samantalang ito namang si Joyce, kailangan nating labanan yan. Di ba maghihiganti ka pa sa pinsan mo? Kailangan magpakatatag ka. Sabi naman ni Fake Para, paano ko yung magagawa? Sabi naman ni Fake Lucy, Nay, kinakailangan magtulungan tayo. Kinakailangan, wag na kayo magpapakita sa akin. Pinasabi ni Fake Lucy. Ito namang si Joyce, talagang ini-encourage ang best friend niya, pinapalakas ang loob. Sabi naman ni Fake Para, maraming salamat sa iyo bro. Ikaw na lang talaga nagtitiwala sa akin. Ikaw na lang talaga ang meron ako sa ngayon. Maraming salamat kasi nandiyan ka pa rin para tulungan ako. Aba, syempre naman. Yan ang nakikita ko sa iyo. Bro, tama yan, lumaban ka. Ngayon, nagbigay ng bilin nitong si Fake Lucy sa nanay niya na wag na raw ito magpapakita pa, diba? At saka kunwari, wag na raw siya mag-aalala dahil nga lalo sila mabubuko. Ipaglalaban niya raw ito dahil ngayon lamang daw siya naging masaya. Yung bang buhay ni Lucy nakuha niya na at ayaw niyang mawawala ito. Kaya pinagsabihan niya ang nanay niya. Sabi naman ni Auntie Belen, alam ko, sige na, di mo naman mawala sa isipan ko na hindi mag-alala. Teka lang, malapit na yung hearing mo, diba? E paano yung pinsan mong si Lucy? Gagawa ng paraan yun para umapila. Huwag kang mag-alala, Nay. Dahil sa pagkakataong ito, meron na akong panlaban sa kanya. Meron na akong pinaplano. Alam ko na ang gagawin ko. Ito namang si Aling Bereng, sinabihan nga si Darius. Maaga na po natulog si Ma'am Ason. Hindi niya po kasi kinaya panigurado ho. Talagang sasakit po yung niya, yung kanyang batok. Sabi naman ni Darius, kaya nga ho hindi ko na ho siya pinasama dahil po hindi niya po makakayanan ng sitwasyon kapag nakita niya si Para. Bilang umentra tong Fake Lucy, sabi niya dapat lang yun, baka naman kasi umeksena pa siya doon sa hearing. Nagulat sila. Sabi ni Darius, love, ano sabi mo? Baka kasi umeksena, baka umiyak, diba? Baka hindi niya makayanan, sabi ni Aling Bereng. Kaya nga po ipagdadasal ko na lang po na maging maayos po ang resulta. Good luck po sa inyo Ma'am Lucy. Alam naman natin ng kalalabasan na guilty yung si Para, kaya doon na siya mabubulok sa kulungan. Kaya ito naman, sinabi naman ni Fake Para kay Joyce na talagang lalaban siya. Kinakailangan daw talaga ang makulong ang totoong Para. Kailangan mapaniwala nila si Darius na siya mismo ang totoong Lucy at babawiin niya ang kanyang pamilya. Talagang lalaban na siya. Gagawin niya ang katotohanan kahit nalabag man sa kalooban niya dahil hindi naman talaga siya dapat ang magdusa dahil inagaw talaga ni Para yung buhay na meron siya, diba? Talagang wala naman siyang kasalanan, hindi nga siya masamang tao, hindi naman siya pumatay, pero ba't siya ang nakakulong? Kaya sa ngayon, kailangan niya pa rin harapin kasi ang buhay niya ngayon si Para. At ito na nga, nandito na nga yung attorney na Lucy. Sabi ng attorney, handa ka na ba? This is Rigot. Yes, attorney. Basta ang napag-usapan natin kung ano yung statement mo, yun lamang. Dahil yun naman talagang pinaniniwalaan mo at yun naman talagang tama. Wala kang babaguhin. Ngayon nakita na nga sila ng complainant sa kanang defendant. Ayan na, nagkaharap-harap na sila. So sabi naman ni Fake Lucy, Para, ba't ko umiiyak ka? Kung ano naman bang sinungalingan at kabaliwan ang sasabihin mo sa asawa ko? Sabi naman ni Darius, tama na yan Lucy, tama na. Kasi susugurin na naman ni Fake Lucy si Para. Sabi naman ng attorney ni Para, tama na yan. Magpusit na po tayo sa hearing dahil malapit na magsimula. Pumasok na nga sila sa loob at sumunod na nga itong sina Para. Ngunit
humingi ng tawad si Joyce nga kay di ba, kay Farah nung nasa kulungan ito. Sabi niya, pagpasensya mo na bro, kailangan ko munang pumanig dun sa impostora para mapaniwala na sa kanya ako pumapanig. At ito na nga, nagsimula na nga ang hearing. Nagtayuan na nga silang lahat. At nagsalita na yung isa sa mga attorney, di ba? Para sa paunang simula. Meron siya mga binabasang artikulo. Kasi nga ang crime na to is tungkol sa murder case, di ba? So nakangiti itong si Lucy, fake Lucy, at talagang panatag na sila ang mananalo sa laban na to. Yan na, tinawag na ng attorney niya ang unang witness. So bago man siya umupo, nagbigay muna siya ng panata, inilagay niya yung kamay niya doon sa may libro at nangako siya na pawang mga katotohanan lamang ang kanyang sasabihin. At ito na nga, kinuwento na nga niya. Ngunit bago pa magsimula, dumako muna tayo sa bahay na kung saan itong si Isaac nangihinayang nga sa sinapit ni Farah. Ang ganda-ganda niya, pero dahil nga sa isang krimen, naging ganun, nakulong siya. At mahahatulan pa siya ng habang buhay ng pagkakabilanggo. Sabi naman ni Manang Bering, wala tayong magagawa, yan ang kapalaran niya, na tinahak niya. Baka ito pa maging daan para maging mabuti siyang tao at magbago siya ng tuluyan. Tama naman ang sinabi nila, di ba? Yun, ganun pa man, nangihinayan pa rin sila sa sinapit nga ni Farah kasi nga naging masama ito. Talagang pinili niya talaga na maging kriminal So yun nga, wala na nga talaga silang magagawa. So ito na nga, sinabi na nga ni fake Lucy ang kanyang statement na ang sabi niya, noong araw daw na yun, sinundan daw niya si Farah kasi nga pinuntahan daw ito ni Vince. Pinuntahan niya mismo sa bahay nila at nadatnan niya na tinutukan nga ni Vince ng baril ang kanyang pinsan. Inawat daw niya ito, ngunit hindi rin nagpaawat si Vince na para bang walang naririnig. Kaya nangyari, pumasok na nga si Vince sa loob ng bahay. Na sobrang takot ni para kumuha siya ng kutsilyo para depensa ng kanyang sarili. Sabi ni Lucy, syempre walang laban ang kutsilyo sa baril. Kaya nangyari, binitawan pa rin ito ni Farah at nanlaban siya sa kanyang asawa na si Vince para agawin ang baril. Nag-agawan sila ng baril, ngunit sa pagkakataong ito, nasipa ni Farah si Vince. Kaya humagis, tumilapon ang baril sa sahig at nagkaroon sila ng pagkakataon na agawin ng baril, ngunit nakuha siya ni Vince. Inablot siya sa kanyang buhok, sinabunutan siya at inihagi siya sa may center table. Nabasag ang salamin ng center table na dahilan kung bakit nawala ng malay ng si Farah. At nung pagkakataong yon, lumabas ako para humingi ng tulong, tumawag na ambulansya at tawagin din si Darius. Hindi na ako nakapaghintay noon kasi ang tagal kong naghintay sa labas kaya pumasok agad ako sa loob. Ngunit naririnig ko ang pagtatalo nila mag-asawa. Naalala kasi ni Farah, di ba, na sabi nga ni Vince noon, itutuloy daw niya yung annulment at wala raw siyang makukuhang mana. Yan nangyari, kinuha nga ni Farah yung takong, yung pointed ng takong, inihampas sa leeg ni Vince at ito'y namatay. So ang sabi naman dito ni Lucy, nakita raw niya nung pagpasok niya na sinaksak daw talaga ni Farah yung kanyang asawa. So sabi naman ni Joyce, di ba Darius, ibang-iba yung statement na binanggit ni Lucy. Di ba sabi niya hindi niya nakita yung pangyayari, sabi ni Darius, kaya nga di ko nga alam ba't yung ginawa ng asawa ko. Sabi naman ni fake Farah, attorney, mali po yung sinabi niya. Wala po siyang nakita. Hindi niya po nakita yung buong pangyayari. Sabi ng attorney, huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng apela. Ngayon, tumayo na yung attorney. Mabait to attorney. Marunong, saka magaling, matalino. Sabi niya, base sa yung sworn, na testimony, mali. Pabago-bago ka ng istorya. Ang sabi mo nung una, hindi mo nakita ang buong pangyayari. At sinabi mo nung una na self-defense lamang ang nangyari. Ba't ngayon, sinasabi mo ngayon, nakitang-kita mo ang nangyari na pinatay mismo ni Farah Rigor ang kanyang mister na si Vincent Rigor. Ano ba talaga ang totoo? Dito, sa hukuman na to, hindi ka paniniwalaan kung pabago-bago ka ng statement. Sabi na mababaliwala ang iyong kredibilidad. Sabi naman ni Darius, attorney, tulungan niyo kami. Paano po ba yung sabi ng attorney nila, wala tayong magagawa. May point din naman ng attorney ni Farah Rigor, ng defendant. Tama talagang sinabi niya. Ba't kasi ito ginawa ni Lucy? Sabi naman ni Lucy, syempre, nung una natatakot ako. Hindi ko sinabi. Pero ito,
pawang katotohanan na sinasabi ko. Yun dito. Yung pangalawang statement ko, ito na yung katotohanan, sabi ni Fake Lucy. Sabi ng attorney, maaari kang mawala ng karapatan na makapagbigay ng testimony. Sabi niya, no? So napangiti si Joyce. So dito pa lamang ligwak na di ba? Una pa lamang witness, ligwak na. So ito na, magkakaroon pa sila ng next hearing, no? Sa pangalawang araw. At sabi ng attorney nga ni para hayaan na muna natin sila. Tara na, dumaan na tayo. So sabi ni Fake Lucy, walang niya talaga yung babaeng yan. Sabi naman ni Darius, Lucy, gumagawa ka ng hakbang na hindi namin alam. Sabi ng attorney, mali ang ginawa mo, Lucy. Binago mo ang statement. Wala to sa napag-usapan natin, di ba? Sabi naman ni Darius, baka nakakalimutan mo yung ginawa mo kanina, Lucy. Sabi naman ni Lucy, gusto ko lang naman talagang tuluyan ng makulong yung babaeng yan Gusto ko siya mabulok dun Sabi ng attorney, dapat sinabi mo ang katotohanan. Sabi naman ni Lucy, mapagtatanggol mo pa naman ako, di ba attorney? Di ba love? So umalis na nga sila. At eto pa, sabi naman ni Joyce, pinunta niya best friend niya. Akala niya siguro magtatagumpay siya. Napakasinungaling niya talaga, sabi niya So syempre, talagang lalaban pa rin talaga sila. Sabi na attorney, meron pa rin daw pagkakataon, pero wag pa rin daw siya maging kampante. Pero malaki rin daw ang posibilidad na mapunta na lamang sa physical injury yung ginawa niya sa asawa niya kay Vince Rigor, at mababaliwala yung murder case. Ngunit meron pa rin daw kasing kaso na inilaban sa kanya, yung attempted murder para sa pinsan niyang si Lucy. So hindi pa rin natatapos ang labang ito. Ngayon, pumunta nga ang mag-asawa kay Madam Ason sa lola niya, di ba? Lola ni Darius, para sabihin na merong hindi magandang balita na nangyari dahil nga binago nga ni Lucy yung statement niya. At sabi nga ng attorney nila, hindi na raw po pwedeng maging first witness itong si Lucy dahil nga sa nangyari. So nagalit si Lucy, bakit daw yun hindi raw siya makapayag. Sabi naman ni Madam Ason, tama na Lucy, baka nakakalimutan mo ikaw may kasalanan kung bakit hindi ka nabigyan ng abiso na makapag-witness pa sa susunod. Matatalo tayo yan Sabi naman ni Lucy, ay nako, kahit kailan ako na naman yung nakita nyo. Syempre ako na naman itong sisihin nyo. Di ba nung umpisa pa lang ayaw nyo na sa akin? Sabi ni Darius, love, tama na yan. Lucy, tama na yan. Kailan mo pa pinagsabihan at sinagot-sagot ng ganyan ang mamita? Kasi Darius, di ba? Nag-iba si Lucy, naging bastos. Di ba? Naging rude siya kay Madam Ason. Samantalang ginagalang at nire-respeto niya to. At ito ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso. Patuloy yung pakikipaglaban sa pangalawang hearing ni Fake Para laban kay Fake Lucy. At dito na natin mapapatunayan kung mapapasawalang sala ba siya o tuluyan siyang makukulong sa piitan. Yan ang pakatunghayan natin sa lalong gumagandang istorya ng Stolen Life mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa muting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Happy New Year mga kapuso, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.